blood shed on Calvary, there's no us. Walay kita. No? Walay ikaw ug ako nga magpundo karon. But it's because of the blood that God shed on Calvary, we are here this morning. So I hope nga dili nato kalimtan ang reason nganong nagpundok ta. Kinsa maning idea. Kinsa may nagbuot nga magpundok ta isip usa ka lawas. Gitawag ang simbahan og lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo dili kanang murag pan nga lingin nga puti nga ipakaon mga igsoon. Ang lawas ni Kristo mao ang simbahan. Di pwede kaunon. Are you listening? Ang reason nga nung gipapundok ta sa Ginoo because we represent Christ to the world. And how can we represent Christ to the world kung wala tay proper relationship with Him? Gitawag ta sa Bible mga ambassadors. Kung ambassador ta ni Christ mga kaigsunan, you should know Christ. Ug siya dapat ang imong ipasundayag dili ang atong kaugalingon. So mo na gitudloan ta sa mga prinsipyo sa Ginoo mga kaigsunan ug karong kabuntagon nagpadayon ta sa stewardship of a local church. As a local church mga kaigsunan, we should be a good steward of the ministry that Jesus started. Gisugdan niya, investment niya iyang kinabuhi. O karon gipangayuan natas Ginoo mga kaigsunan og a portion of your life. Imong ihatag ang imong kinabuhi sa Ginoo. Wala niya gipangayo nga kinahanglan ka patyon para sa iyang buluhaton. Ang iya nang gipangita mga kaigsunan, willing ka maghatag sa imong kinabuhi ngadto sa Dios. No, dili cruel ang atong Ginoo nga kinahanglan magpakamatay gyud ka. Ang gipangayo ras Ginoo, ang imong self mo'y dead so that the Holy Spirit could live in your life. Muna na iyang gipangayo nato mga igsoon. So ika-22 na ni natong pagtuon ug nagpadayon ta mga kaigsunan sa how we employ our treasures. Ika na po nga bahin sa series sa atong lesson. Let's all stand, magampo ta. Among langitnon nga Amahan, nagpasalamat kami sa makausap pa Lord for gathering us together in your church. And thank you for the strength that you have given to us. Thank you for the protection against sickness. And thank you, dear God, for our healing. Ikaw ang amo ang greatest physician. And we trust in you, O Lord God. And our health is entrusted to you. And please use us, O God, empower us to serve you. And as we listen to your message this morning, tuguti, Lord, nga masabtan gyud sa matag usa, how to be a good steward of the treasure that you entrusted to us. We own nothing in this world. Tanan imo ni Lord. Og nagpasalamat mi sa mga pipila ka treasure nga imong gi-entrust sa among mga kamot. And please help us to be a good steward of it. Tabangi mi Lord nga dili namo magamit para sa ikadaot sa among kinabuhi, kundili para ikahimaya sa imong ngalan. Salamat kay Lord ug gamita ako once again to preach, to deliver your message according to your will. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Gipadayon na to mga igsoon ang point number 3, how do I share my money? Again, this is one of the most difficult part as a person to share what you call your money. Kay basta imo na, it is in your control. Mo na ingon ana ka fair ang Ginoo mga igsoon, do siya ay nag-provide ana tanan, walay bisang unsa aning kalibutana nga maabot sa atong kamot kung dili gi-allow sa Ginoo maabot nimo. Now if you are a believer of that concept, nangita ang Ginoo good steward of that treasure. Usa sa hiyas sa usa ka good steward, you know how to share. Kamao ka mo share kung unsay naa nimo.
So nanata sa letter G, ipadayon na to ni, this is part number 2, the purpose of giving. Sa di pa mo ato sa number 5, ato sa review ang upat. Ato naman gisgutang upat ani. Number 1, it serves as an example for others. When you give, nagpakita kag example ngadto sa uban. Og katong uban nga nakakita nimo nga nihimo, nibuhat sama nimo nga nibuhat ka sa paghimaya sa Ginoo, then you are blessed. Mahimo kang mapanalanginan ka sa Dios. In the number 2, it shows our love for God. Sa dihang mo give ta, nag-express ta sa atong gugma ngadto sa Ginoo. So how do you love the Lord? That is how you give. No? Para sa buluhaton sa Ginoo. Number 3, it guarantees our own spiritual growth. Mao na nga ang barometro sa usa ka Kristohanon nga makita nimo nga going to maturity na siya kay na in love na siya sa giving. Wala na siya na managed by the money, but he knows how to manage the money. No, dili siya mo gimanduan ba, dili siya gigamit sa kwarta kundi kabaw na siya mo gamit sa kwarta para mahimaya ang Ginoo. So mo na gitawag nga nitubo na ka spiritually. Number 4, it assures us our own needs will be provided. Sometimes we think, mga kaigsunan, to keep the money is to enable us to buy what we want, to get what we want. Pero sa prinsipyo sa Ginoo, dili, mga igsoon. Kristohanon man ta. Again, let me remind you this morning that we are under the Commonwealth of Israel. Usip sabot, ana, ang atong ekonomiya dapat atong gisunod sa pamaagi sa Ginoo para sa iyang mga katawhan. Ang pamalaod sa Ginoo, mga igsoon, para mapuno ta sa panalangin is to give. Mao na nga sa dihag makat-o na kaghatag, mo activate na, mga kaigsunan, ang the more you give, the more you receive. Plus, napag-give verse, it is more blessed to give than to receive. O diba? Unsay gusto sa Ginoo? Nga gusto niya nga mas mulambo ta. Mas mulambo ta kaysa atong gihatagan. Okay, let's go to number 5. It results in God giving us more that we might in turn give back more. So the more ta i-bless sa Ginoo, the more dapat mo bounce back sa atong giving. Sa ato pa, ni-give ka, gi-bless ka sa Ginoo, ni-give kag samot. Gi-bless kag samot, ni-give kag samot, ni-gi-bless kag samot. Ingon ana, dapat ang cycle sa atong kinabuhi, mga igsoon. In 2 Corinthians chapter 9, 2 Corinthians chapter 9, verse number 8. Tanaw ko sa Ingos Bible. When you give, this is a promise, and God is able to make all grace abound toward you. So sa dihang ni-give ka, ang gibuhat sa Ginoo, ang mga blessing, iyang gimanduan padung nimo. Reason, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good works. Tuara ang bounce back. Nakabantay mo? Ni-give ka, gi-bless ka sa Ginoo, because God is able to make all grace abound toward you. So, ang tanang panalangin, ang tanang grasya, mga kaigsunan, all areas of need, all of our needs, imit sa Ginoo. Hasta ang atong want, imit sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang purpose that ye always, ninduta na mga word, no? Kanang gimake sa Ginoo ang grace mo abound, anha nimo, ang reason para always ka nga sufficient sa tanan nga butang. Sufficient sa tanan nga butang. Ha? Para iyon saman, para imong i-give back, abound to every good work. Sa ato pa ang releasing, mga kaigsuonan, sa mga blessing nga gihatag sa Ginoo nimo, imong ipalusot didto sa mga good works. Mao nang unsa man nga mga buluhaton sa simbahan nga maka-release ka sa mga blessing.
Kadaghan. Oh, naba mo'y nakita mga kaigsunan nga opportunity sa ato ang music ministry? Sponsor an instrument for those who cannot afford. Windows of opportunity. Are you listening? You give them some snacks. They spend extra time practicing mga igsoon. Hello? They bring their own food. Oh, why don't you put in the offering for the music ministers food? Food for the music ministers. Malipay ba mo ana, music ministers? No? Nga makaluto, magpuspas, binignit, di ba? Para dagag hangin ibulhot sa float. Di ba? Kay give and take money. You listen, you hear them playing, they practice, they do their best, they spend time practicing, no? Including sa mga parents sa atong mga chikiting, they sacrifice. So mo na give and take man ang simbahan. So some of you share na ay opportunity. Di ba? Daghan ta pwede mabuhat sa treasure nga gi-intrigo sa Ginoo nato. So, gitugutan ta sa Ginoo nga muhatag unya i-bless ta sa Ginoo so that we could give more sa sunod nga turn. Mao nay nindot kaayo. So pag di ka mo start to giving, di ka padayon sa cycle mga kaigsunan. Nga magkadako. So pasabot ana nagkadako imong giving, nagkadako imong blessing. Nalipay mo ana? Mao nay nindot kaayo kay di man gyud nato mapildi na God is able man. Ato lang i-make sure that we are also able in this part. No? Nga makahimo tag something good for the body of Christ. Something good for the ministry of the Lord. Dili selfish mga kaigsunan nga klase nga pagkupot. Number 6, it provides for the needs to deserving saints. Naay mga deserving saints. So mo na naay mga naghatag og extra mile sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo, then God will bless those Christians, those saints who are deserving for the blessing. Tanawa sa 2 Corinthians 9:12. In 2 Corinthians 9:12, the Bible says, "For the administration of this service," kaning pasabot giving, "not only supplyeth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God." Tanawa, unsay resulta mga kaigsunan. Naay na-providean, naay natagaan, naay pagpasalamat. So, kung imong basihan ang gisulti diha, but is abundant also by many thanksgivings unto God, pagkadako nga panalangin, ana, mga igsoon nga nakita na to, kay naay na-providean and they give thanks to the Lord. What if ikay gigamit nga na-providean ang need, ana nga saint, nga deserving? Nagpasalamat siya sa Ginoo. Nadawat sa Ginoo ang iyahang thanksgiving. Kinsa gigamit? Doray. Ato agi ang panalangin. Paano yung nakanindot? Kay kani nga administration, giving man na, for the administration of this service, not only supply it the want of the saints, apan naa diha mga kaigsuunan, ang mga pagpasalamat sa Ginoo, mao na diha ang nindot kaayo. Unya, mao na siya mulusot diri sa atong point number 7. So, makita nato mga igsoon nga kaning atong paghatag-hatag na ay makabenepisyo ani. Mo na akong giingon ganina ba? Kaning atong mga music ministers, they give extra mile, deserving ni sila. Deserving. Unya daghan pa kayo ta og kaning mga children nato who are willing to give their time. No, the parents are willing to give their time para ma-train ilang mga anak. We can support them. Mga deserving mga igsoon nga gustong mga lagad. Dili lang kay nga apil ko kay mao may uso. Dili ni uso-uso oy. Kay kanang uso mga kaigsunan ang equivalent ana nga mananap di maayo.
Mo na tigpatay sa mga karniro. Mo na mga Kristohanon, sakay-sakay lang sa uso, ang mga uso-uso na sila nga mga Kristohanon. Mo na mo patay atong mga tinuod nga mga karniro sa Dios. Maka-discourage. Di ba? Pero katong naghatag sa extra mile, maka-encourage to sila. Though they don't have money or they have money, maka-encourage na sila mga kaigsunan. Naabito ito'y mga estudyante, gitanaw na mo ba kagapon. Kuan sila banda, mga estudyante ba, pero ang ilang mga instrument, flute, kanang trombone, tuba, o dili mga ordinaryong mga kuan ba, kanang pang-orkestra gyud na kuan. Naliman ka, kung patanaw, gusmay ka na, limang ka, flute, mga kaigsunan, magana-ana pa, magdagandagan pa niya. Saan ka na pag grabe stamina? Ang ilang tiyan, dunay usa ka estudyante nga gipakataw siya nga putol og tiil. Flute pa jud ang iyang gida. Babayi. Sinumpayan na ang iyang tiil. Unya, nag-apil-apil siya dito, ben-ben sa iyang tiil, mga igsoon nga di tinuod. Wala siya nahimong hadlang sa kanang ilang synchronization. Kung dagan, dagan po siya. Kung muluhod po siya. According sa ilahang kuan, mao nahimong encouragement sa mga estudyante. Kato siya, nihatag og extra mile. Before siya ni-join, gaynan siya sa iyang parents, kaya nimo? Kayahon ba nimo? Og nasa iyang kasing-kasing na iyang kayahon mga igsoon. She did it for her school. Here, we do it for God. Why don't you give your extra mile? Why don't you give your extra mile to play for the Lord? Unya, puslan man nga nikupot na ka na nga instrument, put your heart on it. Practice. Kinahanglan ka mag-practice. Ayaw huwat nga diri ra ka mag-practice. Dito sa inyuha, magbutang jud kag schedule, instead magduwa-duwa ka, practice. Kaya ba mo say, balik anak diha nimo? Mastery. Ug why si bisan kinsa makakuha na, bisan matiguwag na ka, unya senior citizen na ka, di gyud ka boring, kay magkupot lang ka sa imong violin, uwa na, pwede na nimong lingawa. Di ba? Di nakahalos ka tingog kay tiguwag na ka, pero ang imong kamot mas magkanindot ang imong violin kay pinakurog na. Di na kinahanglan imong vibrato. Kay wa na nagkurog na hasta ang imong string god, hasta ang imong kanang nagkurog-kurog na. Rinduta gud anon kaysa may nagtukar aron ang lula. Ganun man, they have given their time, their best time for God. It is God that will retain your talent and increase your talent and multiply your talent as He promised. Can He abound into good works? Unya mo'y way nimo nga magpagpasalamat sa Ginoo that you multiply, imong gi-share ang imong talent ngadto sa uban. Sultian ta mo mga igsoon, music is one of the best trait or talent sa usa ka tawo nga di gyud makawat ni bisan kinsa. Sa laing nasod, mga dili Christian kanang homeless, pero magdadara sila sa ilahang instrument, bukha na nila dito ilahang sudanas gitara, maggitar-gitar sila, nana sila paniud to. Mas makakaon pa. Di ba? Nindot ang music, oy. Madala-dala nimo hantod sa imuhang katiguangon. So, muna yung nakanindot. Now, number 7. It results in God receiving glory from those needy saints who have been ministered to. So, kato mga saints nga natagaan, dito magluhod sila, pasalamat sila sa Ginoo, mga kaigsunan, o sa dihang nadawat sa Ginoo, ang ilang paghimaya, mga kaigsunan, kaysa ito'y gigamit na Kristohanon ani para ay. O di ba ang panalangin nag-circulate? Hello? Again, do not forget the principle. It is more blessed to give than to receive. Na ay naka-receive, nagpasalamat sa Ginoo ang ni-receive.
Now, unsay prinsipyo sa Ginoo? More blessed ang nag-give. Nindot kaayo. Mo na nindot kaayo benefit ang giving, mga igsoon. Balik ko na itong basa ang 12, unya, diretsoon na to sa 13. Ingon sa verse number 12, mga igsoon, balik ko na to, for the administration of this service not only supply it, the want of the saints, katong mga needy nga saints, but is abundant also, di ang nindot kayo, by many thanksgiving unto God, ang katong mga nakadawat nga pasalamat sa Ginoo. In verse number 13, whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them, and unto all men. Tanawa na, sa imong pag-disciple, dili lang kay pulong sa Ginoo ang imong gipasa ngadto sa imong gi-disciple, kundi naghatag sa kaniyang mga substance, material blessing. Nakasabot ha? Nag-disciple ka diha o kanang nagkalisod yun ba? O naman kay extra nga mga sanina, imong gi-share niya. Not for your name, but for Christ's sake. Mo ginin yung hinumduman, mga igsoon. Once nga mag-disciple ka, plant them ngadto kang Christ, not to you. Di ba? Kaya na mga pipila diri nga ang nagdanin nyo, wala na diri. Pero tanawa, nagpabilin mo, mas may pato silang nang hawa kay gibilin mo. Di ba? Kay lisod kay lang nga inighawa nimo, nagdapog kag pala kay imo nang pang sa musugot kag sa dili, kuyog ka nako, kay ako'y gatanom nimo. Dili na mao, mga igsoon. Kinalan ibutang nato sila diha kang Kristo, kay di man kita'y tag-iya na ilang kalag. Ato kailan nila doon, guba na, kita'y manubag ana mga kalaga na, mga igsoon, kay nganong nagutbuo ta, og langkat ana diha sa lawas ni Kristo. Si Kristo ka mao manangtang. Ikaw way katungod manangtang. Mao nay prangka nga pagkaistorya, because we don't own the church. We don't own the body. Mo bito na ang pastor, di pwede manghingilin. Di na sa taangay manghingilin, kaya ang Ginoo manangtang man. Mao na kung naitangtangon, mga kaigsunan, mag-uol ka o malipay, depende na nimo, basta ang imo, siguro nga naakag kang Kristo nakakupot. Kay mao na reason ngano nga si Christ, mga igsoon, muhatag sa panalangin, because He wanted us to become a blessing. Now, naay administration, naay experiment, nga sulti diri sa Bible, experiment of this ministration, ministry of giving, nagpasalamat sila sa Ginoo. Kay dili lamang gospel ang gihatag, mga kaigsunan, naapoy liberal distribution nga nahitabo. Ug katong mga tao nga nakadawat, naghatod og pasalamat sa Ginoo, panalangin sa naghatag. It results in God receiving glory from those needy saints who have been ministered to. Kanindot anak, mga kaigsunan, gigamit ka, nahimo kang channel. Oh, you should know how to handle your treasure. Mao na kita, mga Kristohanon, that is one of the reason nganong magkugita. That is one of the reason nganong mag-desire ta nga mahimo tang mga milyonaryo diri. Because the more substance you have, and the more na substance you have, di ba? Daghan kag substance, yan napo kay daghang na substance. Sa mensahe sa Ginoo, you have all the knowledge how to manage the treasure that God allowed you to have, kadako sa opportunity sa pagpangalagad. We can go to school, daghang mga dili kay eskwela tungod kay nas kawadon. Something that they cannot forget. Nakagraduate ko tungod sa Agak Rescue. So gani meaning sa Agak Rescue, Agak, ang Ginoo akong kalampusan. So we are representing Christ. No? Pero di nimo gikuha ang imong kwarta sa imong kaugalingong bulsa.
Gisugo ko sa Ginoo, paeskwelahon ka nako. No? Ayaw ako ang tanawa, si Kristo ang tanawa. Without Christ, I cannot do this. I don't own this. This is Christ's. Iyan ni sa Ginoo. Nagpasalamat sa Dios. Ikaw may gigamit. So applicable kayo mga kaigsunan ang sa 2 Corinthians chapter 9 verse number 8. Applicable kayo. God is able to command all the grace, all the blessing padung nimo. Para mas mudako pa ang imong paghimo og mga maayo ngadto sa uban og paghimaya sa Ginoo. Ninduta ani. Amen. Number 8. It enriches the giver as he is prayed for by the saints he has helped. Makapa-enrich sa mga naghatag. Promise na nadaan sa Ginoo, it is more blessed to give than to receive. Plus, daghan pag yun nagpasalamat na mention ang imong ngalan ngadto sa Ginoo kay dili man ikaw gusto nga sigihan niyag mention diha sa mga katawhan didto nila gi-mention sa Ginoo ang imong ngalan tuwa dito gingarian sa Dios nagsigig labay-labay ang imong ngalan dito kay ang mga prayers sa imong gipantabangan mga igsuon tuwa nakaabot sa gingarian sa Dios. Mo na igabot dito sa langit niguli na nimo. Mas nindot ang welcome sa mga trumpeter ba? Oh, niuli na ang katong nagsigi og kanang abot ang iyang ngalan diri. Oh, welcome mo na nato. Nindota. Ligsood na nimo. Log grabihag welcome ay. Di ba? Naman ay welcome dito. Oh. Verse 14 to 15. Verse 14 to 15. O sige sa Bible. And by their prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God in you, na ay mga nagampo, kisa to nagampo ang mga saint nga natabangan nimo. Ang katong napatawid nimo mga kaigsuonan, kanang tarong gyud nga gipatawid gyud nimo ba? Ang katong naagak nimo sa panahon sa ilang kalisod. Ang katong namaymaya nimo sa pulong sa Ginoo and also supplying their material needs so that they could stand again. Kay mahitabo magyuna mga igsoon. No, mabiton na nga gitabangan ta sa Ginoo nga mahimong able nga mo help ngadto sa usag-usa kay dili gyud garantiya nga ang kusog mamira karon og kanang manabang ba dili siya moabot ang panahon nga nanginahanglan po siya tabang. Muabot sa ng panahon na. Mo nang nindot kaayo nga ma-practice nato tanan, it will be our lifestyle to help each other. Mo nang resulta mga igsoon, Acts chapter 2, nga wala gyud nakit-an nga mga nagkalisod sa simbahan. Ngano man, silang tanan parihas man sila goal. They have something in common. Unsa man something in common, willing to sacrifice for others. Mao na nakanindot diha. So, ang giver ug ang gitagaan, pulos sila na panalanginan. Pero much more sa giver. Kay ma-enrich man. Mga prayers diha landaan no, their prayer for you sa katong nihatag, which long after you for the exceeding grace of God in you. Laliman ka na, nakit-an ka, nga naa kay grasya sa Ginoo diha sa imuhang kasing-kasing. Amen? Nya, nakita ni sa imuha, verse 15, thanks be unto God for His unspeakable gift. Kanindot, ana? So, ang unspeakable gift, o sa may pasabot na ng unspeakable gift, mga igsoon? O sa pasabot, ana? Gasa nga di matukib. Gasa nga walay pulong nga ego ika-explain. Nakita diha nimo. The working of God, the Holy Spirit in you.
The grace of God which is the salvation of your soul. Nadawatan nimo unspeakable gift mga igsoon. Unya nagkinabuhi diha sa imong kinabuhi ang grasya sa Ginoo. Unspeakable gift nakita na share nimo ngadto sa uban. Mao na usa ka nga nagpasalamat sa Ginoo. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Na bisag daghan na kang natabangan, daghan na kang nasyaran sa blessing nga giintrigo sa Ginoo nimo, but you are still shouting the name of Christ. It's because of Christ. Dili ikaw. Mao man na ngadto magpasalamat sa Ginoo dili sa ato. Mao na ayaw jud og kanabitong do not grab the fleshly opportunity nga sige kag hatag-hatag unya ikay musikat. No? Kung naay mahitabo ani sa simbahan nga maingon na bliba na kuan kana siya mangyatagon jud kay na siya kay garaon man sa dingan kaysa paywa diha isu diri para di ka mahibaw-an. Para si Kristo ang mahibaw-an nga nagpanalangin. Ug si Kristo mo'y nakakita nimo kay siya man ang muuli anak nimo, iya man ang pulong. It is more blessed to give than to receive. Unsa gani ang prinsipyo sa Ginoo ana nga masigpakita ngadto sa kadalanan sa ilahang maayong gawi? They have their reward. Unsa may reward nila? Gipakpakan sa mga tao. No, di ba? Ilado nga naghimo lagig maayo pero naa may another agenda nga dili para iyas Ginoo. Mao na nga sa diyang muhatag ka, forget it afterward. Because you have done it unto the Lord. Mao na usay makakuha na ka ba nga ang tao na ni-remind mo ikaw man to gigamit sa Ginoo nga na-meet ang among need. Oh ba, kalimot giwa ko kay numdum na ta. Oh, pero God never forget. People will not forget. Di ba? Pero ang ato lang yun paningkamutan nga dili yun nato makuha bisag gamay lang nga glory mga igsoon. Glory should always be unto God. Ang pagpasalamat, ang paghimaya dapat adto ra gyud sa Ginoo, dapat dili mo sangit diri nato mga kaigsuonan. So, sa inyong nasabtan sa purpose of giving, unsa may unahuna ninyo? Unsa may unahuna ninyo aning purpose of giving? Ang atong gisgutan karon una, ang resulta nga ang Ginoo mohatag nato more para maka-bounce back ta sa paghatag og balik. So the never-ending cycle of blessing. Nindot ba na para ninyo? So, gibubuan ka sa Ginoo sa panalangin. Uy, pilagi ito akong gitabangan last year, niabot og 5. Karon atong iabot og 10. Pagkaninduta. So wala nay hunong ang imong kuan kay ang Ginoo di man siya mohunong og panalangin. Unya, may abound to every good work. Mo na atong buhaton niya, igabot na natay mga missionary na natay mag-start sa mga lagyo-lagyo nga mga dapit, we will do the same. Ay jud ko na mga kaigsunan nga why lugar nga kanang way tabangonon. Kada lugar nagyo nay tabangonon. Og kana nga mga tabangonon, they are our opportunity to exercise this unspeakable gift that God provide us, grace for grace. Ang grasya sa Ginoo ni bunga o grasya mga kaigsuonan. Mao nang blessed to be a blessing. Hindot kaayo. So kung mo na ato ipadagan mga igsoon ngadto sa ato mga mission field ingon ana. Mo na si Christ yung mailhan gyud. Amen. Number 6, it provides for the needs of deserving saints. Naay mga nihatag og extra mile deserving for the blessing. Kanindot ra na i-surprise na to. Di ba? Ako ganahan lang jud kay ko kung dili mo ka sakay ana nga ganang style ba. Ana sad mo kalain pod. Kanang mga dinagko bitaw nga kanindot no kung
maka-provide ta og kanang sakyanan ni kuan. Kanindot ana. Niyo na kadako lang ang imong kuan. Di man kay kita motuo ra man ta. Unya ikaw nga naminaw ka may grabe ha. Di man sad ikay papaliton kay ba man Ginoo nga negative ka. O imagine na kung i-apply na itong discipleship, sa sunod tuig mga kaigsunan, kapila na gipilo. Do you believe that there is power in numbers? No. So, kanang usa ka sakyanan, paliton sa simbahan. Tingali, naaratay tag 500 each, tag 1,000 each. No, kung ituman ta sa discipleship ba, method. Big yun lisod. Inigabot nga nanay magmisyon, o palitag yuta una, kinahanglan nagi yuta una gyud kay kinahanglan inig sugod anang simbahan na mailhan gyud na siya nga diha siya ni sugod, diha siya mudako. Di kay diha nagsugod niya pagka taud-taud asa man tong simbahan diri to. Tuwa na dito. Amen. Mo man ay failure sa mga naguna. Nga nagbutang og mission work. Unya, wala gi hiluna ba? Di man nakapalit property dayon ang mag-start. But it is the least that the mother church can do. To put the mission work diha gyud mismo sa lugar nga gipray. Laliman ka nagampo ko nagod nga adto mag-mission anang lugar so nagpray og location. Unya pagkahuman maibot ra siyawa ikahuman kay wala nimo gikangker. Kung atong tarungon mga kaigsunan, inigabot na sa ato ang pag-send out. We need to plant the work of God sa permanent nga lugar. Diha ka mo grow, diha ka mo tubo, diha ka gitanom. Di magay maayo ibton ang usa ka tawo kana pang simbahan ibton. Unya ibalhin sa lain nga location. Kung sa kahoy pa na, di naka tarong og paligon ba? Di ba? O mo na kung kita mo adapt lang gyud ta sa plano sa Ginoo. Ayaw kana bitaw kalain anang giving. Unya ayaw kalain anang discipleship. Padak-a ang border sa imuhang psychological wallet. Kay ang giving mga kaigsunan, the more you give, the more you receive. Kung mo na yung prinsipyo, uy, unsa mapagamya ni mo giving o padak-an ni mo giving? Kung nakasabot ka ba? So mo na, diha man nato ipaagi sa discipleship. Di ba? Kay gospel o material blessing, mo man, nagkuyog man na. Mo na nakanindot diha. So kung nasabtan ni nato ang prinsipyo sa Ginoo, maka-provide ta sa need sa mga deserving saints, ang blessing cycle mga igsoon nindot kayo. Number 7, it results in God receiving glory from those needy saints who have been ministered to. Di ba? Nag-ampo na sila, nagpasalamat sa Ginoo. Ay mo ngalan dito, sige lang kahatod. Oh, na-mention na sa ni nga ni Kuan. Oh, na-mention na sa ni Kuan. Ang tiglista dito sa kanang mga tighatod sa blessing ba? Oh, nanasay point si Jimar diri. Oh, Jimar Perez man na. Oh, lista na dito. Oh, nanay point diri. Oh, si Sherwin Perez. Mga Perez ni da. Kanindot ana, nagbansiwag inyong mga ngalan dito. Di ang releasing pod sa Ginoo, malipayon pod nga nagbubo nito. Para kang kinsa ni, kung immediately. Immediately. Naliman ka na. Oh. Number 8. It enriches the giver as he is prayed for by the saints he has helped. Do you believe in prayer? Ha? Nain daghan nag-ampo tungod kay na bless sa imong blessing? Mo na gitawag grasya ngadto sa grasya. Blessed to be a blessing. Kanindot ana. Mao na kung di na to masabtan ning purpose sa giving mga igsoon, wala. Di na to ma-enjoy ang reason nganong gitudloan ta sa Ginoo giving.
Mao na ayaw jud never think yun. Ako may naghago ani. Piting kapuyan ako sa pagpanrabaho, una nako ni naangkon kwartaha, unya ako lang ning kanis pastor. Lahi unta to kanang kwarta mahugi kan sa langit. Mao na siya atong pwede ihatag. Naghuwat day ka, unyag puro sensiyo ihatag ihagbong sa Ginoo nimo, di ka wanan kag sensiyo ba? Ayaw ko na mga igsoon nga nay niabot sa imong kamot tungod sa imong abilidad. Once nga naana, mo na nasa imong kasing-kasing, greedy ka. Greedy. Wa ka kasabot sa prinsipyo sa Ginoo. Wa ka kasabot nga without the Lord, nothing good will happen to you. Without the Lord. Kung pasagdan ka sa Ginoo, ang yawa ra mo na ikatungod mo gamit nimo, mga kaigsunan, guba ka Di ba? Unya ang gusto ra gyud nga i-recognize nato ang Ginoo through giving. That is how to recognize God. Sa atong tithes iuli nato because God is the owner of everything. So Lord, among kuan kanang iuli ang imuha. Then start giving. Di ba? Unya, mo na nga, every time you give, you recognize God. Kaya siya may nagtudlo nimo nga mo give ka. So the more you recognize the Lord, the more you are recognized in heaven. The more you are recognized sa mga blessing. Kaya ang Ginoo mo mando man. Unya, asa man niya manduan towards you. O di ba na-i-address? Kaya pa namin mo igsoon. O ay kung ginadi ka i-mention sa Ginoo sa blessing. Blessing. Adto ni brother, bahala na ka. Ana, dahil na. So ikaw man ang naghatag, di manduan sa Ginoo. Adto ni brother so and so. Naagyo na i-address. So ang panalangin, na ginamuabot ni mo? Maningkamot, magani ng Shopee, Lazada, pangita sa address. Ugi, tapula na. Kanang cancel kay wala ang kanang recipient bisag wa gor niya nakit-i. Pero ang tighatod sa panalangin, ang panalangin mismo mga kaigsunan dili tapulan. Manduan ginas Ginoo makaabot gyud nimo. Ang siguruhon nimo natuman ba nimo ang pangayo sa Ginoo nimo para mamanduan sa Ginoo ang panalangin. So, pasalamat ta sa purpose of giving. This is for us to become more useful in the work of the Lord. Samtang buhi pa ta mga kaigsunan. Because one day, manguli ta dito sa gingarian sa Dios. Lami ba iuli ba? Kay nabuhat na to ang atong angay buhaton diri. Pero puro ta refusal, puro ta baliban, puro ta reklamo, inigabos tong kamatayon mga kaigsunan. Hasta mga anghel nga nagsugat nimo, wa gyud di gyud ginahanggi mo tan-aw nimo. Pasalamat ka naluwas ka. Di ba? Hasta mga anghel kay wa gyud nalipay sa imong kinabuhi. Di ba? Pero nindot kayo imong performance diri sa Ginoo. Lami kay uli na oy. Pag abot nimo didto, you are so much welcome. Unya daghan kay kag mga award, daghan kay kag ikahalad ngadto sa Ginoo igabot sa judgment seat. Di ba? I do not know kung ang location nimo dito, naabay location ditong Bati og nindot. Basta mayon tag langit, nindot magina. Iyan na nas Ginoo mga igsoon. Na, ang importante luwas ka. Wala ka dito sa outer darkness. Naka dito sa gingarian sa Ginoo. So kung langit naman lang ta, lubos-lubusin na natin. Di ba? Let's get all the benefit. Langit naman kaha. O di, dapat na atay crown, makadawat tag crown, makadawat ta sa mga incentives nga gisulti sa Ginoo diri mga igsoon para igabot nato dito iguli nato. O, sulit. Di ba? Kaysa ni uli nakasuliit.
Ang imong reward, may gani kay naa pa. No? Unsa na reward na dawat nimo? Perfect attendance. Bisag natuog ra ko diha God, basta na present ba? Perfect attendance oy. Wa ginay lami na sa kanang mga school, ingon na niya ang imong award perfect attendance ra. Ganahan mo mga parents, mo ray na mo gyud imong award no. Imo man ang effort. Effort man na sa parents in tao ganyan hinaturay dito. Kundi na ihaton absent man na. Ang angay ana musulob sa ribon ang ginikanan. Pero aside anang perfect attendance, kana bang diligent, most diligent, kugihan ni mong anak, bisag naa sa school, ang pag-abot sa balay, sigtog. Mag-question sa nimo, anak nga na most diligent, magkatapulan, magkadiri. Dapat magsugod sa balay. Amen? Muna, magsugod sa balay ang atong pagka-given. Para igabot diri sa simbahan, mga igsoon, padayon na to ang practice. The blessing of the Lord continues. Alright? So that is the purpose of giving. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for teaching us how to be blessed. Salamat kay Lord sa mga bersikulo nga imong gihatag kanamo. Salamat kayo sa balang Espiritu nga mao'y tigpasabot nga para ma-apply gyud namo, Lord, ang mga verses nga imong gitudlo kanamo each time nga naay mga mensahe. Salamat kay Lord sa opportunity na makauli mi sa among tithes, maka-express mi sa among giving, sa among gugma diha nimo. And please help us, dear God, nga ma-fall in love gyud mi sa imong system. Salamat kay Lord nga ikaw dili bakakon, tinuod gyud ka sa imong mga pulong. And please help us to believe in it, O God, nga wa gyud bisag gamay na lang nga duda sa imong mga pulong, Lord. And please allow us also, dear God, to learn how to manage our money perfectly. And help us not to be stubborn. Tuguti, Lord, nga magmatinumanon gyud mi sa imong mga tudlo namo, Lord. Giniyahan sa balang Espiritu. And thank you so much, O God, for the invitation this morning. I pray that you will bless your people, dear God, to come, to kneel down before you, to thank you, O Lord God, for the principle of giving and for teaching us the purpose of giving sa mensahe nga imong gihatag today. Salamat kay Lord sa opportunity to honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Why don't you bring yourself to the